Palad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon po, ay ating inihayag ang pangunahing tema sa ating Nazareno 2023. Higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito po ang pinakabuod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung muli nating babalikan ang pagbasa, may isang sumigaw sa karamihan upang parangalan ang kaniyang ina. Subalit sinabi ni Jesus Nazareno na bagamat mapalad ang kaniyang ina dahil nga'y siya'y naging anak niya, ay higit namang mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sa kanila ang Panginoon at sila'y dadalhin nila sa kanilang mga puso. Kaya nga po minsan ang sinabi ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikiisa at pananampalataya kay Jesus Nazareno, naging kabilang tayo sa lahi ni Abraham at tayong lahat na nanalig kay Kristo ay magiging tinatawag na tagapagmana ng ipinangako ng Diyos. At kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus Nazareno, nararapat lamang marunong tayong makinig. Bakit kailangan nating makinig? Dahil maraming bagay ang hindi pa natin alam. At una, kung tayo'y marunong makinig, sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay natututo ng maraming bagay. At kaya ang una nating dapat gawin ay ang pakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Pakinggang mabuti ang salita ng Diyos.
Dahil ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay at patnubay sa ating paglalakbay patungo sa kaharian sa langit. At ayon na nga po sa sulat mula sa mga Hebreo, na ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan at isinasabuhay ay tunay ngang buhay at mabisa. Ang salitang ito na ating ninanamnam ay mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ang salitang ito ng Diyos ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng ating mga buto. At ang salitang ito ng Diyos ang nakakaalam ng ating mga iniisip at ang lahat ng binabalak ng tao. Kaya naman mga kapatid kay Kristo, kung tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, tayong lahat tunay ngang lalago sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo ay makikinig sa ating Panginoon, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay sa lupa. Kung tayo ay makikinig, palagian nating madarama ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa panahon po ngayon, inaagaw na ng makabagong teknolohiya ang pagkakataon natin na lubusang makinig sa salita ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, sa pagising natin sa umaga, napakaraming tunog ang ating maririnig. Napakaraming musika ang pwede nating pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, sari-saring tinig na ang maaaring mag-anyaya sa inyo upang sila'y inyong pakinggan. Subalit magandang itanong natin sa ating mga sarili sa pagkakataong ito, sino ba ang totoong pinakikinggan ng aking puso? Kaninong tinig ba ang tunay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Kaninong tinig ba ang magbibigay sa atin ng lubos na kaginhawahan at kagalingan? At kung ikaw ay nakikinig, isa lamang ang dapat na sagot mo. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na sa kanyang tinig ay nakapanghihilom, na sa mga tinig ng Panginoon nabubuo ang ating pagkatao. Kaya nga't ang panalangin natin sa mga sandaling ito, Nuestro Padre, Jesus Nazareno, turuan mo kaming makinig sa iyo upang ang buhay namin magkaroon ng tamang direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.